Magandang araw at ngayon ay ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At doon pa rin po tayo sa ating series na Kristiyano Wise. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay tunay nga na malaki yung magiging impact at malaki yung nagiging dulot sa buhay ng bawat sa atin bilang mga Kristiyano. Dahil alam natin na may mga bagay tayo na hindi pa natin totally talaga na surrender yung buhay natin sa ating Panginoon. At salamat sa Diyos dahil binigyan na tayo ng araw-araw na paglalaan ng time para pag-aralan yung kanyang salita. At eto nga, basahin natin yung ating verse ngayon na matatagpuan sa Proverbs 2:6 hanggang 8. So sabi dito, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan. So sa pag-aaral natin salita ng Panginoon, ay tunay nga na talagang dito pinapakita ng Diyos kung paano ba niya pinagkakaloob yung katalinuhan sa buhay ng bawat sa atin. So sabi doon sa unang teaching natin, God's Word is the fountain of wisdom. So fountain, kung titingnan natin, ano ba yung kasing kahulugan ng fountain? O ano ba yung fountain? Ito yung, naalala ko lang nung time na nandun pa ako sa lugar namin sa probinsya. Kapag pumupunta kami ng bayan, kasi medyo malayo-layo yung bayan doon, may nakikita akong isang fountain. Ibig sabihin, ito yung para bang isang walang katapusan yung paglabas ng tubig. Ibig sabihin, isang poso na overflowing. So, continuous at hindi na pipigil yung paglabas ng tubig. So, like a fountain, kagaya ng isang fountain, siya yung nakikita mo minsan sa may mga lugar na may fountain na dire-diretso yung paglabas ng tubig. So, sabi dito, yung salita ng Panginoon is a fountain of wisdom. Ibig sabihin, yung salita ng ating Panginoon ay talagang walang sabi nga, walang hanggang wisdom yung ipinagkakalob sa buhay ng bawat sa atin. At tunay nga na kung pag-aaralan natin, sasaliksikin natin yung nilalaman ng Biblia, dito natin lahat matutuklasan at matututunan yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa bilang mga Kristiyano. At tunay nga na magiging gabay natin at magtuturo sa atin ng mga dapat natin gawin sa buhay upang may tama yung mga mali ay walang iba kundi ang Biblia o ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat dahil dito, even sa buhay ko, marami na yung mga nabago, marami na yung mga itinanim ng Diyos, at marami na yung pinarealize sa akin ng Diyos na talagang pahalagahan natin yung salita ng ating Panginoon. At huwag tayong manahan sa sarili nating karunungan lamang. Number 2, sabi dito, God is a shield to those who walk with integrity. So, kapag may integridad ka sa buhay, kung mapapansin mo sa isang trabaho na talagang kapag nakitaan ka ng magandang ginagawa, ng mabuting ginagawa, talagang i-appreciate at i-appreciate yan. Pero kapag dumating ka sa time na nasilipan ka o nabutasan ka, doon lahat, sabi nga, lahat ng mga ginawa mo dati, lahat ng mga bagay na isinakripisyo mo dati para lang maibigay yung the best na service na meron ka at nagkamali ka ng isang beses lang o nabutasan kanila, maaaring mawala o mabago yung pagtingin nila sa'yo. So, dito sa mundo, hindi natin may iwasan na talagang marami yung mag-judge, marami yung mag-down sa'yo kapag andun ka na sa time na para bang namamayagpag ka na. So, kagaya ng isang barko, kung makikita natin ng isang barko ay hindi yan maapektuhan kung hindi siya nagkaroon ng damage o butas. Tuloy-tuloy lang yan at walang anumang bagay na makakahadlang sa kanya sa ganitong paraan. Pero sabi nga, once na magkaroon ng butas yung isang barko, maaring lumubog,
at maapektuhan yung mga sumasakay. So, sa paglilingkod sa ating Panginoon, ganun din. Kung maglilingkod tayo sa ating Diyos at dumating sa time na talagang manawa ka at makita ka ng iba na sa halip ay nagpapatuloy sa ating Panginoon o yung mga tao na laging nakatutok sa iyo sa pamumuhay na meron ka. At kapag nakita ka nila ng butas, maaring hindi na sila magpatuloy o maapektuhan yung buhay o yung connection natin sa ating Panginoon. So number 3 sabi dito, God watches the steps of His saints. So, tunay nga ng Panginoon, lagi ang nakabantay sa atin 24/7 at tunay din na talagang minsan may mga time na parang gusto na nating bumitaw, gusto na nating isuko, i-give up yung lahat. Pero bilang mga Kristiyano, dapat hindi tayo yung humahawak sa Panginoon. At dapat alam mo na siya yung humahawak sa atin. Dahil kapag ganoon yung foundation ng bawat isa sa atin, sabi nga, mapagod ka man, mahirapan ka man, hindi ka mag-aalala kasi may Diyos na nakakapit sa iyo, na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan at hindi ka hahayaan na mapahamak at maapektuhan yung buhay pananampalataya mo sa Kanya. So, napakabuti ng ating Panginoon na talagang sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sabi doon, tinitingnan Kanya, saan ka man naroroon, saan man yung puntahan mo, asahan mo na ang Panginoon ay patuloy na gagabay at mag-iingat sa iyo. So, para naman po sa ating application, sabi dito, drink from the fountain of God's wisdom. So, sabi nga, manatili tayo doon sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Sabi nga, yung wisdom na nagmumula sa ating Panginoon ay walang katapusan. Yung wisdom na nagmumula sa ating Diyos ay talagang hindi ka uuhawin. Hindi ka mabibitin, kundi aapaw yung wisdom na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya naman, sabi nga doon, manatili tayo sa ating Diyos at huwag nating hayaan na maapektuhan tayo ng mga negativity na nararanasan natin sa buhay. So number 2, sabi dito, choose integrity and be covered by God's protection. So mas piliin natin yung integridad ng buhay ng bawat sa atin at alam natin na yung protection ng ating Panginoon ay mananatili sa buhay ng bawat sa atin. Huwag nating hayaan na madala tayo ng mga tao nasa paligid natin, ma-distract tayo, sirain tayo. Sabi doon, choose integrity and be covered by God's protection. Manatili tayo sa ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, at huwag nating hayaan na madaya tayo ng kaway. So number 3 sabi dito, trust that God watch over us. So, maniwala ka, magtiwala ka sa Panginoon na lagi ang nakasubaybay sa atin, lagi ang nakatingin sa atin at hindi niya hahayaan na mapahamak tayo kung tayo talaga bang tunay na sumusunod sa ating Panginoon at nagtitiwala sa ating Diyos. Asahan mo na lagi kanyang iingatan, lagi kanyang gagabayan sapagkat ang Diyos, saan ka man naroroon, ay nandun din siya. At hindi kanya hahayaan na mapahamak. Hindi kanya hahayaan na may mang-alipusta sa iyo. Trust God. Trust that God watch over us. So, ang Panginoon, lagi yan nakatingin sa atin. Lagi yan nandyan para gabayan tayo at ingatan. Dangan nga lamang minsan na talagang sobrang titigas na ng ulo ng bawat sa atin. Kung kaya, minsan nagsasawa na rin ang ating Panginoon na intindihin tayo, pero at the end of the day, never niya tayong iiwan. Never niya tayong pababayaan. Basta't magtiwala lang tayo, kumapit lang tayo sa ating Panginoon. Sabi nga nung ating topic, title ng ating topic, do you love the world or the world? So alin ba talaga pipiliin natin? Yung kaligayahan na meron ng sanlibutan o yung walang hanggang kaligayahan na nagmumula sa ating Panginoon? Again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.